sa check. So, kung ako ay inyong naririnig, sa kabila ng nakatakip ng aking bibig, pagpasensyahin niyo na. So, nawa yung speaker ay makisama. Gayong kamay sa umagang ito. Okay. Naririnig niyo po ako? may mic na lang daw. Mic na lang. Mic na lang. Okay. Baka mahirapan ka mas. Okay. So, ngayon po ang tema natin, ang kahalagahan ng pagdalo sa araw ng Panginoon. At bago ang lahat, samahan niyo muna ako sa maigsing panalangin. Tayo'y manalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin upang muling dumako sa iglesyang ito upang sambahin ang ngalan mo. At patuloy namin kahilingan, o dakilang Diyos, ng bawat isa ay magkaroon ng tamang puso sa pakikinig ng inyo pong mga salita. At patuloy namin pakanasain na parangalan ng inyo pong banal na pangalan. At nawa, sa pagpapatuloy ng aming pagsamba sa iyo, kami ay inyong ipreserba, panatilihin tapat hanggang sa muli po ninyong pagbabalik. Dalangin namin ito, dakilang Diyos, at sa mensaheng aming matutunghayan sa umagang ito, dalangin namin na ito ay mag-iwan ng karunungan sa bawat isa at patuloy niyo kaming akayin sa pamumuhay sa kabanalan. Maraming salamat, o dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Now, isa sa most celebrated event sa ating panahon na I think maging sa kasaysayan ay ang December 25, kung saan si Jesucristo ay sineselebrate ng maraming mananampalataya ang kanyang kapanganakan. Sa bagay na yan ay hindi ko kayo tinututulan kung kayo ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero sa kabilang banda, doon na itutuon ang ating pansin at ito ang mas nabibigyan ng pahalaga. Pero pagdating sa pagdalo sa araw ng Panginoon ay mistulan nating nakakalimutan. At marahil para sa ilan, ang araw ng Panginoon o ang araw ng linggo ay negotiable o pwedeng dumalo at pwede rin namang hindi. Iyan ay malaking pagkakamali. Now, sa kasaysayan ng mga Hudyo, ibinigay ng Diyos ang Decalogue. Pag sinabing Decalogue, the Ten Commandments. At sa 10 utos na iyon ay mababasa ninyo ang ika-4. At ang ika-4 na utos ay binibigyang diin ng Diyos na wag mong pababayaan. At marinding sinasabi doon na ang lahat sa inyong tahanan ay dapat sumamba sa Diyos. Now, may mga pagkakataon marahil na meron tayong mga kasama sa ating tahanan na hindi pa naman mga mananampalataya. At imbis na tayo ang makadala, ang nangyayari, tayo ang nadadala. Now, sa bahaging yan ay nais ko sa inyong basahin ang Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Sinasabi rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 9. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 10. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos.
Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinabanal. Now, kung titignan, marahil meron sa inyong magdi-disagree sa akin at sasabihin, ang ika-4 ng utos ay para sa mga Israel, hindi para sa mga Kristiyano. Iyan ay malaking pagkakamali. Ang 10 utos ay nananatiling pamantayan ng kabanalan ng Diyos, at kung ano ang nakalagay sa 10 utos, yun pa rin ay dapat sundin ng mga mananampalataya, hindi upang maligtas, kundi bilang mga ligtas. Iyan ay mahalagang bagay. Ang ika-4 na utos ay nagpapahayag ng mariing pagsunod sa araw ng Sabat o pamamahinga bilang pag-alaala sa araw ng paglikha at pagpapalaya. Now, kung titignan sa Deuteronomy chapter 5, verse 12 to 15, ang pangyayari na kung saan pinalaya ng Diyos ang Israel sa pagkakaalipin. At sa bahaging yun, ang Hebreyong salitang Shabbat, ang ibig sabihin ay to cease o ang pagtatapos. At sa pagtatapos na iyon, sa Deuteronomy chapter 5, verse 12 to 15, ang pagtatapos ng pagkakaalipin ng Israel. At kung titignan natin, kung dadalahin natin sa ating konteksto, tayo ay nagtapos na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Tayo ay pinalaya na ng Diyos, at marapat lamang bilang mga pinalaya ng Diyos, buhat sa kasalanan, ikaw ay may pag-ibig sa pagsamba at pagpapahalaga sa kanyang utos. Ang pakikisama sa unang araw ng Sanlinggo, ang tawag diyan ay Christian Sabbath. Ang pagtitipon sa unang araw ng isang linggo ay napakahalaga para sa atin. Anong kadahilanan? Sapagkat sa pagkakataong ito, ang Kristo ay nabuhay, at sa kanyang pagkabuhay nagkaroon tayo ng kalayaan. Kaya nga, pauna kong binanggit, most of the time, ang most celebrated occasion para sa sangkakristyanuhan ay ang araw ng kapanganakan. Pero tatandaan natin na may mas higit na mahalaga. At ano yun? Ang araw ng kanyang pagkabuhay. Dahil sa kanyang pagkabuhay, nagkaroon ng kalayaan na isa katuparan ng kanyang pangako. Tayo ngayon ay malaya. Tayo ay nagtapos sa pagkakaalipin sa kasalanan. Iyan ang ibig sabihin ng Shabbat. At kung kaya't dapat nating ituon ang ating pansin sa pagsisilbi sa Kanya sa aklat ng Hebreo, chapter 4, verse 1 hanggang 11. So, mga verses po na iyan ay it's for you to take home. Isulat nyo na lamang sa inyo pong mga kwaderno. Ay nagpapahayag rin ng Sabat ng pamamahinga para sa mga taong hinirang ng Diyos na sumasampalataya sa Kanya. Para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan, hindi sa ika-7 araw ang pamamahinga, kundi sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ito ang unang araw ng Sanlinggo. At ang unang araw ay ang Sunday. At ang Sunday ay tinawag na Lord's Day. At dahil tinawag itong Lord's Day, hindi ito araw mo, hindi ko araw, at kung sino-sino pa man. Now, last time,
I think nag-celebrate ang marami ng Mother's Day. I think parang last week. Hindi ako against sa pagbibigay natin ng parangal sa mga kananayan o sa mga magulang na babae. Pero nais ko lamang ibigay sa inyo ang diin ng araw ng Panginoon ay mas higit na espesyal kaysa sa ibang mga araw. Kaya't dapat bigyan ng diin at pagpapahalaga para sa mga Kristiyano. Again, ang hindi na ika-7th day ang Sabat, kundi ang unang araw, sapagkat ito ay apostolikong gawain sa sulat ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 7, at gayon din sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 16, verse 2, ay parehas na tumutukoy sa unang araw ng isang linggo. Sapagkat si Kristo ang katuparan ng lahat ng bagay, maging ng kautusan na nakalagay sa Colossus chapter 2, verse 16 and 17. Si Kristo ang katagumpayan ng kautusan, kaya't ngayon tayo ay malaya na sa pagkakaalipin ng kasalanan, at bilang mga malaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan, isineselebrate natin ang araw ng ating kalayaan. At ang kalayaang iyon ay naisakatuparan ng si Kristo ay muling mabuhay. Kaya't napakahalaga ng araw na ito, hindi lamang para sa mga apostol, maging sa mga napapanahong Kristiyano. Kaya't nais ko sa inyong sambitin ang maigsing mensahe. Kay Kristo matatagpuan ng tunay na kapahingahan ng mananampalataya, sapagkat si Kristo ang katuparan ng kautusan. Kay Kristo, at si Kristo ang ating kailangan, at si Kristo ang dapat sambahin tuwing araw ng Panginoon, hindi ang pangalan ng kung sino mang tao. Ito ang higit na espesyal na araw upang ang mga mananampalataya ay sumamba kay Kristo, sapagkat ang araw na ito ay mahalaga sa Kanya, sa mga mananampalataya, upang sambahin ang Kanyang Diyos na manlilikha. Iyan ay napakahalaga, kaya't hindi dapat ito pabayaan. At kung para sa ilan, lalo na marahil dito sa kapatagan, ay para sa ilan ng araw ng Panginoon, depende sa inyo kung dadalo o hindi, yan ay malaking pagkakamali. Now, I do believe na kung ano ang parusa na ipinapataw ng Diyos sa hindi sumusunod sa Kanya sa lumang tipan, ay marahil maranasan pa rin ng mga Kristiyanong nananatiling matigas ang ulo pagdating sa simpleng pagsunod sa pagsamba kay Kristo. Iyan ay nananatili. Iyan ay mabigat. Kaya't huwag mong hayaan na ikaw ay paulit-ulit na pawalan ng kasaysayan ng araw ng Panginoon. Ito ay hindi mo araw. Hindi ko ito araw. Ito ay kay Kristo, kagaya ng binanggit ko ng nagdaang linggo. Ang simpleng mensaheng ito ay nagpapahayag ng tanging kay Kristo lang may kapahingahan. Ang pagsunod ay hindi nakabase sa emosyon ng tao. Ang utos ay dapat sundin ng may buong pananampalataya at pagpapakumbaba. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, meron lamang akong 2 punto, at bago ako tumungo doon sa 2 punto, nais ko sa inyong ipauna. Tandaan po ninyo, ang pagsamba tuwing araw ng Panginoon ay hindi nakabase sa ating emosyon. Hindi nakabase kung ano ang iyong nakararamdaman. Ikaw man ay galit, ikaw man ay masaya, ano man ang hinanain mo sa loob ng inyong tahanan, meron ka mang naiwan kung anong bagay na dapat mong tapusin, ang araw na ito ay hindi araw para sa iyo. Ito ay araw ng Panginoon. Inaanyayahan ng lahat ng mananampalataya na makiisa sa pagsamba, sapagkat ang araw na ito ay mahalaga.
Ito ang araw na kung saan si Kristo ay nabuhay. Sa ikatlong araw, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nagkaroon ng kalagayan. Marahil, sineselebrate lamang ang araw ng pagkabuhay ni Kristo tuwing Semana Santa. Dapat mong intindihin ang araw ng Panginoon ay pagsamba kay Kristo at pakikiisa sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dapat mong angkinin bilang ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Sa unang bahagi ng aking sermon, pag-alaala sa araw ng Sabat ng mga Kristiyano bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Tandaan natin, ang Kristiyano ay binibigyan ng Diyos ng 6 na araw para sa pagtatrabaho at ang unang araw ay araw ng Panginoon. So nananatili na ibinigay pa rin sa iyo ang araw ng pagtatrabaho, pero ang unang araw ay hindi na para sa iyo. Ito ay araw na ng Diyos, hindi na para gampanan mo pa ang iyong trabaho. Ito ay araw upang ikaw ay sumamba. Kaya nga kung babasahin at babalikan ng Exodus chapter 20, verse 8 to 11, mariing sinasabi ng nagsasalita, hindi lamang ikaw, kasama ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang nakikipamisan sa iyo. Well, ang tinutukoy sa bandang huli ay ang mga dayuhan. So hindi pwedeng hindi sila makikiisa sa pagsamba at maging ang iyong hayop na ginagamit sa pagtatrabaho ay kailangan ding mamahinga. Now, kung titignan natin mabuti, alam ng Diyos na napapagod ang tao dahil sa kanyang limitadong katayuan. At sa kanyang pagkapagod ay binibigyan siya ng Diyos ng kapahingahan. Pero ang kapahingahan ito ay hindi pisikal. Ito ay spiritual na kapahingahan. Kaya nga marahil ang iba ay tinitake yan bilang advantage. Araw ito ng pamamahinga, kaya dapat akong matulog sa loob ng iglesia. Kapag ginawa niyo yan, hindi ninyo naiintindihan. Pero sa bahaging iyan, nililinaw din ng Exodus chapter 31 verse 13, ang Sabat ay pagpapahayag ng pangako ng Diyos sa kanyang sariling bayang hinirang. Kung titignan mabuti sa Exodus chapter 31:13, ang nagpapahalaga sa Sabat or Shabbat ay ang hinirang ng Diyos na bayan. At kung titignan din naman natin sa Bagong Tipan, ang mga Kristiyanong sumasamba sa loob ng iglesia at nagpapahalaga sa araw ng Panginoon, ito ang mga taong niligtas ng Diyos at pinalaya sa kasalanan. Ikaw ay kanyang pinili upang maging malaya, at sa kanyang pagpili upang ikaw ay maging malaya, nais niyang sambahin mo siya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang pagdalo mo sa loob ng iglesyang ito ay pagpapakita na ikaw ay sa Diyos, hindi sa mundo. Lalong-lalo na marahil dito sa atin, sa kapatagan, parehas din sa kabundukan, masyadong maraming distraction kahit saan ka magpunta. Marahil ay maraming bagay ang posibleng kumuha ng inyong atensyon, lalo na tuwing araw ng Panginoon. Konting init ng panahon, ayoko nang lumabas. O di naman kaya pag umuulan, masyadong malakas ang ulan, ayokong pumunta ng iglesia. O di kaya kapag ako ay may labahin. O di naman kaya kapag ako ay may bisita. Lagi kong sinasabi, kung meron sa inyo ang pupunta sa akin sa kabundukan at araw ng Panginoon at aabalahin niyo ako sa pagsamba, tigilan nyo yung ganong kaisipan. Mabuting bumalik kayo sa ibang araw kaysa sa araw na iyon. Dahil iyon ay mahalaga para sa akin bilang isang mananampalataya ang sumamba sa Diyos. At naway matutunan yan ng bawat isang mananampalataya. Sa Colossus chapter 2 verse 16 to 17 and 17, sinasabi rito si Kristo ang katuparan ng pangako ng Diyos na binanggit ko kaganina.
Ang isang mananampalatayang hinirang ng Diyos ay meron dapat na pagsunod. Ang kapahingahan ng isang mananampalataya ay kay Kristo at sundin ang kalooban nito. At bilang punto sa ating panahon, maraming mga mananampalataya ang hindi nagpapahalaga sa araw ng Panginoon na ipangiling ito marahil dahil sa makamundong pagnanasa, pita ng laman na naglalayo sa tao sa katotohanan at nag-aakay sa pagsuway at kung minsan ay pagbase sa emosyon ng tao na nag-aakay papalayo sa kautusan ng Diyos. Napakaraming dahilan. At idagdag lang din natin, marahil sa madalas ninyong naririnig ang kaming apat na tumatayo sa pulpitong ito. At sa aming tatlo na nasa bundok, bihirang-bihira nyo kaming marinig. Pero sa kabilang banda, marahil at hindi naman natin may kakaila na merong ilan sa inyo, merong paboritong pastor. At dahil merong paboritong pastor, kapag hindi yung pastor na kanyang paborito, marahil ang nangangaral, tinatamad makinig. At dahil sa kanyang katamaran sa pakikinig, baliwala yung sinasabi ng nakatayo sa kanyang unahan. At parati ko rin niyang sinasabi sa amin sa Tilaga, dahil ako ang pangatlo sa unang naging dalawa. At marahil, pero lagi kong sinasabi, kung ang aking sinasabi ay malayo sa katotohanan at puro kasinungalingan, huwag niyo kong pakinggan. At kung sa tingin ninyo ang aking itinuturo ay nag-aakay sa inyo sa kapahamakan, huwag niyo kong pakinggan. Pero as long as ang aking sinasabi ay nakapaloob sa salita ng Diyos, kayo ay makinig. Dahil minsan din naman na sa aking pag-aaral, ako din ay nakakaintindi at inaakay sa pagsisisi ng bawat sermong ginagawa ko. At naway gayon din ang maidulot nito sa inyo. Nawa mga kapatid, ano man ang iyong emosyon, ano man ang iyong estado, tuwing araw ng Panginoon, huwag mong pabayaan ito. Huwag mong hayaan na hindi ka makadalo. Sa anumang klase ng dahilan, sikapin mo. Dahil ang araw ng Panginoon ay ginagamit ng Diyos upang ikaw ay hubugin sa pananampalataya. Ikaw ay ipreserba o panatilihin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At bakit ayaw mong pahalagahan ang kanyang araw? Dapat nating maintindihan ang bagay na yan. At kung minsan din naman ay akin pang may dagdag sa mga praktikal na nais ko sa inyong ipabatid. Ang madalas na pagsamba sa ibang iglesia tuwing araw ng Panginoon. Sa amin sa kabundukan, bagamat kami ay 3 iglesia ng FCC, kung hanggat maaari ang miyembro ng FCC Tilaga hindi pwedeng magsimba sa FCC Tulos. Anong dahilan? Dahil miyembro ka ng Tilaga. At doon ka dapat sumamba. Hindi kung saan mo gusto. Dahil miyembro ka ng iglesia bilang isang pamilya, pinahahalagahan mo ang iyong pamilya. At hindi mo sasabihin sa akin bilang iyong pastor, nagsimba na po ako roon. Ito ang iyong iglesia. At dapat malaman niya ng lahat, bilang ikaw ay miyembro ng isang lokal na iglesia, manatili ka kung saan ka naroroon. Huwag mong isaalang-alang ang iyong paglago. At marahil bakit ka sa iba nagsisimba dahil marahil nga ay ayaw mong mapakinggan ang sermon sa iglesyang ito. Lalo na kung lagi mong naririnig ay pamumuhay sa kabanalan, pagsisisi sa kasalanan, at ang sermon na laging nakasentro kay Jesucristo. Kaya marahil merong iba sa inyo na bakit ba laging ganon ang aking napakikinggan? Wala bang
bagay na makapag-motivate sa akin o bagay na makapagpapasigla sa akin, lalo na ngayon ako ay nakararamdam ng matinding kalungkutan? Kung yan ang lagi ninyong gustong marinig, kagaya ng isang kapatid sa bundok, lagi kong sinasabi sa kanya, nung huli na nagkausap kami, ang sabi niya sa akin, Pastor, ang gusto ko, yung masaya lang na sermon. Ang sinabi ko sa kanya, mali ka ng pinuntahang iglesia. Dapat hindi ka rito. Kung gusto mo ng masaya, pumunta ka sa comedy bar. Doon masaya. Hindi dito. At nawa makita ninyo yun, mga kapatid, ang araw na ito ay hindi hinuhubog ang emosyon ng tao, kundi hinuhubog ang tao sa kabanalan na may pagsamba na may katapatan kay Jesucristo. Dahil ang araw na ito ay araw niya, hindi araw mo. Kaya't sana makita ito ng bawat isa sa atin at mag-iwan ng matinding ukit sa inyong mga puso. Ang Decalogue ay nananatiling batayan ng kabanalan ng Diyos. Ang pagsunod sa mga ito ay hindi pwedeng ibatay sa emosyon ng tao. Ang bigat ng parusa sa paglabag sa ika-4 na utos ay nananatiling mabigat na parusa para sa mga taong nagpapahalaga sa araw ng Panginoon. Sa kasaysayan lamang ng ating buhay, kung titignan bahagi, ito ay pagbibigay lamang ng maising konteksto. Laging gusto ko yung nagpapa-importante nung ako ay bago sa pananampalataya. Gusto ko kapag hindi ako nagpapalate ako, merong kapatirang either tatawag, lalapit o bibisita sa akin at tatanungin, kamusta ka na? Hindi ko sinasabing hindi natin dapat gawin yon. Pero ang ugali ng pagpapa-importante ay hindi dapat ugali ng isang Kristiyano. Dahil bilang Kristiyano, marunong kang makiramdam. At bilang isang Kristiyano, ikaw ay namumuhay sa kabanalan, meaning alam mo ang dapat sa hindi. At dapat bang isalang-alang mo ang araw ng Panginoon dahil sa iyong nararamdaman? Dapat ay hindi. Dahil ikaw ay isang mananampalataya. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagsalungat sa nais ng sanlibutan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng Roma 12:12. Ang pagiging Kristiyano ay sumasalungat. Saan? Sa agos ng sanlibutan. Ito ay iyong kinakalaban, lalo na kung pinatutungkulan ito at ikapapahamak ng iyong paniniwala at ng iyong pagsamba. Kaya dapat mong alam kung paano kumikilos ang kasalanan, ang dyablo, nang sa gayon iyong mapaglabanan. At bilang unang hamon, mga kapatid, huwag mong hanapin sa sanlibutan ang kapahingahan, sapagkat ang tunay at dalisay na kapahingahan tanging matatagpuan kay Kristo lamang. Huwag mong hanapin sa sanlibutan ang kapahingahan kay Kristo. Kaya nga nababanggit ko, dapat nating maintindihan ang kasapatan ni Kristo. Nang sa gayon, nalalaman mo kung ano ang iyong estado sa pananampalataya. Maging hamon sa iyo at sa atin. Ang kapahingahan ay sa araw ni Kristo hanapin. Iwanan mo ang mga personal na layunin upang ang kalooban ni Kristo ay sundin. At bilang apila, huwag mong ipagpabukas ang pagsunod. Huwag mong baliwalain ang panawagan ng salita ng Diyos. Yan ay nababanggit sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 7. Ang pagkakataon ay ito na. Huwag mong ipagpabukas.
At dapat nating maintindihan ang bagay na iyan. At sa bahagi iyan, nais ko sa inyong ipasunod ang pangalawang bahagi. Ang pagpapasakop sa kautusan ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng pag-asa. Bilang mga Kristiyanong sumusunod kay Kristo, ikaw ay nagkakaroon ng pag-asa. Meron kang pag-asa sa Kanya. Sa kabila ng iyong pinagdadaanan marahil, kay Kristo ay may pag-asa ka. Tandaan natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagsisilbing patunay na tayo ay pinili ng Diyos. Tayo ay sa Kanya. At bilang mga taong sa Kanya, ikaw ay pinoprotektahan ng Diyos. At kasama sa pagpoprotekta ng Diyos sa iyo, ang pagbibigay paalaala kung ikaw ay nadidiskaril na o kung ikaw ay napapalayo at mas iniibig mo na ang sanlibutan kaysa ibigin ng iyong Diyos, ang iyong tagapagligtas. Hindi po natin sinasabi na ang lahat ng nasa sanlibutan ay masama. Hindi yon ang aking pinupunto. May mga bahagi na tanging sa sanlibutan mo lamang matatagpuan. Higit sa lahat ay ang kasalanan. Ang mga bagay na magdudulot ng kasalanan o di naman kaya ng paglayo sa Diyos. Maraming bagay na ganyan. Pero sa kabila nun, nananatiling hamon sa atin ang pananatili kay Kristo. Kaya dapat iyan ay ating parating alalahanin. Iutos ng Diyos na sa araw ng pamamahinga ay walang gagawa ng mga pampersonal na gawa. Kung titignan nyo ang verse 9 ng Exodus chapter 20, ay mistulang iminumungkahi nito, wala ka nang ibang gagawin. At ano lamang ang iyong gagawin? Ang sambahin ng Diyos. Sapagkat ang araw ng Diyos ay ito. At bilang pinalaya ng Diyos sa pagkakalipin sa kasalanan, ikaw ay dapat nagpupuri. Nagsasaya sa Kanya. Hindi ko ibig sabihin na habang may nangangaral ay dapat kayo'y nagtatalunan. Hindi yun ang aking punto. Merong pagpupuri sa iyong puso. Dahil naintindihan mo na ikaw ay dating alipin ng kasalanan, pinalaya ni Jesucristo. Gamit-gamit ang Kanyang ginawang sakripisyo. At sa Kanyang pagkabuhay muli, ito ay dapat ikinagagalak mo dahil ikaw ay kay Kristo. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikaw ngayon ay alipin na ng kabanalan. Kaya bilang mga alipin ng kabanalan ng Panginoong Jesucristo, ang araw na ito ay pinapahalagahan mo sapagkat ito ay araw niya. At napakahalaga nito para sa atin. Nililinaw din ang talatang iyon, maging ang mga anak na lalaki at babae, maging ang mga katulong na lalaki at babae. Gayon din naman, pati na rin ang mga alagang hayop at maging ang mga dayuhang nakikipamayan na binabanggit sa verse ng Exodus chapter 20. Ang Diyos bilang manlilikha at ang Panginoong tagapagligtas ay nag-uutos na alalahanin ang Kanyang ginawang pagliligtas sa Israel buhat sa pagkakalipin sa Ehipto. Ito ay para sa lahat ng tao. Pinalaya ng Diyos. Iyan ay shadow o anino ng paparating. Ginawa ng Diyos, pinalaya ang Israel sa pagkakalipin sa Ehipto. At pagkatapos nilang apalayain sa Ehipto, pagdating sa bagong tipan, dumating ang Kristo. At sa pagdating ng Kristo, pinalaya naman ni Kristo ang mga taong humihingi sa Kanya, lumalapit sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya. Pinalaya niya rin. At saan? Hindi sa pagkakaalipin sa tao, kundi sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya nga, yun yung ibig sabihin ng Shabbat, to cease, ang pagtatapos ng paglikha
at gayon din naman na pwedeng gamitin sa konteksto ng pagtatapos ng pagkakaalipin ng Israel sa bayan ng Ehipto, at ngayon sa ating panahon, pagtatapos ng ating pagkakaalipin saan? Sa kasalanan. At bilang mga mananampalataya, muli kong ulitin, ito ay mahalaga para sa atin. At huwag mong hayaan na agawin sa iyo ang pagsamba ng kahit na sino. Anumang klase yan ng paghadlang, sikapin mo na huwag mapabayaan ang araw ng Panginoon. Sikapin mong lumalo. Ito ang punto. Ang kautusang ito ay para sa lahat, pero mas madalas ay pinapairal sa isang pamunuan sa loob ng iglesia at maging sa loob ng isang tahanan. Ang utos na ito ay pinahalagahan ng isang lokal na iglesia at pinahahalagahan ng mga miyembro ng iglesia at dinadala nila sa kani-kanilang tahanan. At bakit nais ng Diyos na sumunod ka sa bagay na ito? Upang nang sa gayon, mapatunayan mo o makita sa iyo na ikaw ay tunay na kay Kristo. At ikaw ay tunay na may pagnanais na ang iyong tahanan ay makaranas din ng kaligtasang kagaya ng naranasan mo. At napaka-importante nito mga kapatid. Kaya naway pahalagahan ang araw ng Panginoon. Huwag mo itong baliwalain. At muli, huwag mong hayaan na may humadlang sa iyong pagsamba. Hanggat maaari, ikaw ay magpatuloy. Ang ika-4 na utos ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang magkaroon ng kapahingahan ng kanyang mga hiniram at upang alalahanin ang araw ng paglikha at pagpapalaya. Yan ay binanggit sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 15. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Iyan ay binabanggit sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 1. Maging maingat. Baka mamaya hindi ka kabilang sa pangakong ng Diyos sapagkat hindi nakikita sa iyo ang pagpapahalaga sa gawain na ito. Kaya't maging hamon yan sa atin. Pahalagahan ng araw ng Panginoon. Ano man ang iyong estado, ano man ang iyong emosyon, kung sino man ang tumatayo sa iyong unahan, ikaw ay manatiling makinig. Kung marahil sa iyong pinakikinggan, sa tingin mo wala kang mapupulot na karunungan, makinig ka pa rin. Sikapin mo, dahil unay hindi ka naman sa tao naglilingkod kay Kristo. Hayaan mong ang Diyos ang magpataw sa Kanya ng kaparusahan dahil sa kapabayaan niya sa pag-aaral. At hayaan ninyong pagpulungan niya ng iglesia kung meron man ang pagpapataw sa Kanya ng disiplina. Pero ikaw ay magpakita ng ugali ng hindi pakikinig. Huwag mong gawin iyon. Manatili kang nakikinig. Sino man ang pastor na nasa inyong harapan, pakinggan ninyong mabuti. Kung kaya unawain ang mabuti. Manatili. At kung ano man ang iyong emosyon, huwag mong hayaang ikaw ay hadlangan ng iyong emosyon. Kagaya ng aking binanggit nung nakaraang linggo, kung merong pang problema sa inyo, iiwan mo muna sa inyong tahanan. Balikan mo na lang pagkatapos ng iyong pagsamba, hindi yan mawawala. Dapat mong unahin ang araw na ito, sumamba ka sa Diyos. Kahit anong gawin mo, kakaisip sa iyong problema, hindi yan masusolusyonan. Kaya pag-araw ng linggo, iiwan mo muna sa inyo, sumamba ka sa Diyos. At loobin ng Diyos na habang ikaw ay nakikinig,
ikaw ay bigyan niya ng tamang kaisipan upang solusyonan ano man ang problema mong kinakaharap. Dapat yan ay makita, mga kapatid. Now, noong January 6, 1850 or 1856, ito ay araw ng Panginoon, si H. Spurgeon ay sumilong sa isang Methodist Church dahil sa lakas ng niebe sa kanilang bayan. Habang siya ay naroroon, napakinggan niya ang sermon ng isang pastor about sa Isaiah 45 verse 22. At ang sinasabi doon, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Ito rin ang panahon at sermon na nagpabago kay Spurgeon. Ang talatang iyon. Though according sa ilang biography ni Spurgeon, mali ang paglalapat ng text, pero bagamat mali yung paglalapat ng text, si Spurgeon ay nagtamo ng kaligtasan sa araw na iyon. At bagamat ang kanyang ama at ang kanyang lolo ay mga ministro ng iglesia, hindi siya makatanggap, hindi niya maintindihan at walang siyang nararanasang kaligtasan, pero bukod tangi ang kanyang pagsilong at sa kanyang pagdinig sa pangangaral ng Isaiah 45 verse 22. At naway gayon din tayo. Sino man ang nasa inyong tahanan, yan man ay hindi mananampalataya, inyong anyayahan. At sa inyong pag-anyaya, loobin ng Diyos na minsan sa kanyang pakikinig ay matagpuan niya ang pag-asa at kaligtasan. Tayo man ay gayon din. Marahil meron sa inyo na nananatili at kung babalikan ang ating kasaysayan, tayo man ay minsang naimbitahan din sa iglesia. At kagaya ko, na naimbitahan sa iglesia, kabila na matindi ang galit ko sa Diyos dahil ang hirap ng aking buhay. Pag tumataya ako sa loto, ipinapanalangin ko na ako ay tumama, pero hindi ako tumatama. At dahil doon nagagalit ako sa Diyos. Pero sa biyaya ng Diyos, ako ay naimbitahan sa iglesia, nakikinig, nag-oobserba, at hindi ko namamalayan na parang ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Naway maging gayon din tayo. Imbitahan ninyo ang inyong mga kaanak at nawa sa kanilang minsang pagbisita, sila man ay makasumpong ng kapahingahan at kaligtasan. Yan ang sinasabi ng Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Kung sino man ang dayuhan, ang iyong mga anak, babae, lalaki, ang iyong mga katulong, imbitahan mo sila makinig ng salita ng Diyos ng pangangaral. Dahil hindi natin alam, baka kagaya mo, masumpungan din nila ang kanilang hinahanap sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya't maging hamon yan sa atin. At bilang huling hamon, huwag mong baliwalain ang panawagan ng Diyos tungo sa kaligtasan at kapahingahan. Huwag mong ipagpabukas ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ito ang araw na yaon kung saan naririnig mo pa ang kanyang panawagan. Huwag mong antayin na wala ka na umawalan ka ng pandinig. At kahit anong pangangaral, hindi mo na maunawaan. Kaya habang may pandinig ka pa, gamitin mo iyan upang pakanabikan na makinig ng salita ng Diyos, sapagkat itong oras at panahon na iyon at napakahalaga ng araw na ito, huwag mong pagmatigasin ng iyong puso. Huwag kang magmatigas. Humingi ka ng tulong sa Diyos. At dapat yan ay makita ng bawat isang mananampalataya at bilang apela. Kaya nga mga kapatid, sikapin nating sundin ang kautusan bilang mga hinirang ng Diyos
Hindi ko sa inyo sinasabi na sundin natin ang 10 utos para maligtas. Ang aking sinasabi, sundin natin ang kautusan ng Diyos bilang mga hinirang at sa Diyos, bilang mga taong nakasumpong ng kapahingahan at kaligtasan. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yan ang aking itinuturo. Hindi tayo maliligtas sa mabubuti nating gawa, pero bilang mga ligtas, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ipakita natin na sa nakararami ang kaibahan ng taong may pananampalataya sa tunay na Diyos, merong pagsunod. Ipakita mo ang pagkakaiba ng may Diyos kesa sa wala. Ito ay manatiling sumusunod. Netong nagdaan, after kong mag-speak dito last Sunday, Monday lang ang pahinga ko sapagkat Tuesday kami naman ay merong event na pinuntahan sa CCT Tagaytay at yun ay 4 days. So marahil dahil sa ating pagiging abala sa init ng lugar, ay medyo nagkaroon ako ng pagsama ng pakiramdam. At Friday lang ng hapon ang aking pahinga. Saturday ng umaga, bumiyahe naman ako papunta rito. At doon ako nagstay sa pastoral house. At bago ang lahat ng iyon, merong isang lumapit sa akin na kasama ko doon sa CCT Tagaytay. Ang approach niya sa akin, kabababa ko lang ng aking bagahe. Sabi niya sa akin, ikaw daw yung estudyante ng GMA. At ang dating sa akin noon ay iba. Alam ko na ang susunod na mangyayari. And later on, hinahamon niya na ako. Ang sabi niya sa akin, tara, one-on-one tayo. Tayo ay magkaroon ng theological discussion. At lagi kong sinasabi, hindi ko ipinagmamalaki ko saan ako nag-aaral at loobin ng Diyos makapagtapos ako doon. Pero sa kabilang banda, anuman ang aking natututunan, hindi ko ginagamit upang makipag-away o makipagdebate at may patunayan. Ang aking pag-aaral ay para sa iglesia na maituro ang katotohanan at kabilang sa katotohanan na iyon ang pahalagahan ng araw ng Panginoon. Kaya't huwag baliwalain. At bilang konklusyon, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kung kaya't maging tapat rin tayo sa pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Tapat ang Diyos. Buhat pa ng pasimula. Kaya't maging hamon sa atin, maging tapat din tayo sa Kanya. At isa sa mga katapatan na may papakita natin kung ang araw ng Panginoon ay ating pinahahalagahan bilang mga mananampalataya, bilang miyembro ng iglesyang ito, sumumba ka sa Diyos kasama ang mga kapatid mo. At muli kong uulitin, ano man ang iyong kinaharap, hindi ko sinasabing dapat natin yung ikasiya. Pero ang sinasabi ko lamang, ano man ang iyong kinaharap, mabigat man yan o hindi, ang araw na ito ay para sa Diyos. Hayaan mo muna na ituon mo ang iyong puso sa pagsamba, sapagkat ito ay araw niya. Sandali mong isang tabi ang iyong personal na layunin, ang iyong mga bagay sa buhay. Ang araw na ito ay para sa Kanya. Kaya tuwing Biyernes pa lamang ihanda mo na ang iyong sarili sa pagsamba hanggat maaari. Ang iyong isipan, higit sa lahat ang iyong puso. Bilang mga Kristiyano, sinasabi mo ba na ikaw ay Kristiyano pero walang pagsunod? At sa simpleng pagsamba, ikaw ay hindi pa rin sumusunod. Anong dahilan at bakit mo tinatawag ang iyong sarili na isang Kristiyano, pero sa panawagan sa pagsamba ay wala kang pagsunod?
huwag nating panatilihin ang ganyang klase ng pag-uugali. At nawa mga kapatid, yan ay mag-iwan sa inyo ng karunungan. Bagamat ako ay hindi nagsisiris sa inyo, ang bahaging ito ay series ng pangangaral ko sa aklat ng Exodus, specifically sa aklat ng mga utos. Though bagamat ito ay isolated text na pangangaral, pero nawa kayo ay manatilit sa Diyos at patuloy na sumamba sa Kanya, anuman ang posible nating pagdaanan. Hindi madali ang pagiging mananampalataya. Yan ay parati kong binabanggit sa mga kapatid. Mahirap. Ikaw ay parang dumadaan sa makipot na daanan. Pero sa kabila nun, ang pangako ng Diyos ay iyong makakangkat. Tayo'y manalangin. Muli dakilang Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kaloob na biyaya, sa iyong pagkakaloob sa amin ng sapat na karunungan upang maunawaan ang iyong mga salita. Nawa ang aming mga pag-aaral sangayon sa ika-4 na utos mo, dakilang Diyos, ay mag-iwan ng karunungan sa puso ng bawat isa. At patuloy kaming matutong mapagpakumbabang sumasamba. At patuloy namin ilaan ang araw na ito sa iyo, sapagkat ang araw na ito ay araw mo, hindi araw namin. At nawa ang bawat isa ay matuto at patuloy kami sa pamuhay. Maraming salamat o dakilang Diyos at patuloy namin nais na ikaw ang purihin, pasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpalaya. Sa inyo pong papuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.